Happy Friday, October 18. Driving tayo ngayon papunta sa ating bungalow house for sale kasi susukatin natin yung plant box. Yung last vlog ko po, nag-inquire tayo sa isang plant store dito sa Pilar. Ang pangalan is Bailes. Nag-inquire tayo about yung prices ng mga halaman na pwede nating ipalagay sa plant box dito sa bungalow house. So si mother-in-law, nagkaroon siya ng idea na gusto niyang lagyan ng halaman yung harap ng ating bungalow house for sale para mas lalong gumanda, no? Maganda na nga yung bahay actually, pero mas lalo siyang gaganda pag nilagyan natin ng halaman. So ang gusto niya lang, may mga katanungan pala siya, no, which is itatanong natin mamaya. Ang gusto niyang malaman is ano ba yung mga halaman na pwede nating ilagay na hindi kailangan palaging diligan, yan, para low maintenance ba. Ayun. So kasi syempre hindi naman natin araw-araw na pupuntahan tong bahay para magdilig, no. Until now for sale pa rin po yung bahay. Katulad po nung nabanggit ko last time, meron na sana tayong buyer, no. Kaso nga lang for some reason nagka-problem yata sila with their finances, so parang pinospone muna yung pag-purchase. So habang inaayos nila yung kanilang finances, open ulit to for the public, itong ating bungalow house for sale. So nandito na tayo, magsusukat na tayo. And after natin magsukat, didiretso na tayo kay Bailes para pakita yung sukat and makapag-estimate na siya ng all-in prices. Kasama na yung labor, yung presyo ng mga halaman. Ayun. Yung labor daw po kasi is magdidepende sa sukat ng plant box. And also, magdidepende din sa sukat ng plant box kung ilan yung halaman na ilalagay, no? At anong klase. Ayun, ito po yung ating bahay. Meron pang nakaipit na Maynilad bill. So ito yung susukatan natin. Simula dito hanggang dito. Ayan. Kukunin lang natin yung sukat and then makakapag-estimate na si Kuya Roldan. Kuya Roldan nga pala yung pangalan nung may-ari ng Bailes. Pero bago natin sukatin, papakita ko po ng isang sulyap ang ating bungalow house for sale, ang ating front view. So imagine niyo maglalagay na tayo ng halaman dito, mas maganda, no? Yung stretch na yan. Okay. Okay, nilista na natin kasi makalimutan ko pa eh. Mabilis tayong makalimot bigla. Ayun, ayusin lang natin. So, 24 feet yung haba, 1 feet yung lapad. Yun yung naging sukat. So, yun, ito yung ibibigay nating sukat kay Kuya Roldan. Tapos may nakaseparate na metro ng tubig. 2 feet yung haba, 1 feet yung lapad. Nag-overheat yata itong ano ko. Anyway, sige, puntahan na natin yung plant store. Ito nga po pala yung simbahan ng dito sa village, no? Yan, Holy Family Parish. Kung masipag-sipag po kayo doon sa binibenta nating bungalow house, kayang-kaya ng walking distance. Okay, parang uulan pa yata. Bilisan natin, baka biglang bumuhos. So dito na tayo kay Bailes. Ito po yung mga binibenta niya. Yan.
Ay, good morning. Si Kuya Roldan po. Nandiyan po. Dito po ba kayo nakatira? Ayos pala. Lapit lang. Sige po, antayin ko po. So, along highway lang tayo ng Pilar. Ito yung mga madalas nating dinadaanan. Yan. Ito si Kuya Roldan. Ito lang pala sila nakatira. Nakuha ko na yung sukat para makagawa ka na ng estimate. Opo. Tapos, bago ka pala magsukat, pinapatanong ng biyenan ko kung ano ba yung mga pinakita mo sa aking option kahapon. Kung anong halaman ang, hindi, yung low maintenance ba? Hindi palaging didiligan. Yung hindi kailangan diligan palagi. Itong yan yung pagkakaki. Re-advisable yan sa mga ganyang area kasi kahit every other day mo na siyang diligan. Every other day. Wala ba yung pang mga once a week? Kahit anong tibay ng halaman. Kung talagang umabot pa siya ng mga 5 months doon sa area. Pag kailangan magtagal muna siya. Nakapit na yung ugat niya doon sa pinagtaliman sa box. Yun, kahit na... Pero si Pandakaki yung every other day, pwede. Siya yan yung sinasabi ko na pagka umugat na siya, nalitsin mga umabot na siya ng mga 2 buwan, 3 buwan dun sa plant bag. Dito kasi. Sige. So, ito na yung magiging halaman natin, si Pandakaki. Ganyan yung spacing niya. Pwede naman. Lalago pa siya. Oo. Ano pa yan, di ba? Parang lalapat pa yan, no? Lalago pa siya. Pwede. So, 24 feet. Ang alok mga sana, 24 feet, ilang metro yun. Okay. Ayun. So, 24 feet plus 2 feet, 26 feet. Equals 8 meters. Yun, nag-convert pa kami. Malaking bagay yung calculator dito sa cellphone eh. Nakakapagtanong tayo ng conversion. So, 26 feet and 1 feet yung lapad. So, gagawa ng estimate computation si Kuya Roldan kung magkano nga abutin. And then, doon niya rin malalaman how much yung labor cost para gawin. Plus, lupa pa pala. So, ito yung kukunin nating lupa. Loam soil. Loam. Mga pusa pa. Dami nilang alagang pusa. Lulusog. Yan. So, inaantay lang natin si Kuya Roldan. Gagawa siya ng estimate natin. Dito lang siya nakatira. Mahihilig yan sa gadget. 24 pieces yun, no? 24 pieces. So, may discount na lang yan, ha? Pati pa pala lupa, no? Oo. Dito na tayo sa loam. Lumaya kasi maganda, may compost. Sige. Doon na tayo sa magandang klase. So, 250 yung bigay ko lang siya ng 200. Ayos. Sige. 200 na lang yung Pandakaki natin instead na 250. So, 480. Ang lupa natin... parang 80 pesos per bag ka, di ba? Oo. Lagay natin per metro is 2 bag. Sige. Ikaw naman ang nakakaalam yan eh. Magaling ka sa mga costing yan eh. So, 20... Ilan yan? 24? 24 plants. Hindi. 8 bag. 8 meters. So, 8 meters. 16 bag na lupa. Loam soil. 80 times 16. 1,280. Tapos labor mo na lang. Labor natin yan Ikaw na bahala, presyo mo na yan eh. Para friendly na labor. So yan siya.
Sige, 3.5. 4.8 plus 1.2 plus 3.5 3,500. 9.580. Kulang-kulang 10,000 rin pala, no? 9.5, sige, 9.5, doon tayo. 9.5 sarado. Imbis na 9.580. Salamat, dami mo ng discount na binigay. Ganun siya pagka negosyo, kailangan. Hindi, papakita na natin yan. Total cost. May listahan. Ilang oras yan? Isang araw ko lang ito gagawin, sir. Isang Kasi araw? ang tao ko, dalawa eh. Okay. Isang araw lang yan. Lahat naman yan, madadala ko na isang dito lang ang daan. Ang bilis lang. Huwag lang, kaliwa. Lalagpas ng onti sa simbahan. Okay na yan, papakita ko na yan. Sige. Ngayon, number naman ko sa'yo eh. Tinawagan lang kita kahapon eh. So, ito. 4.8, 1.280, 3.5. 9.5 na lang. Imbis na 9.580. Binigyan tayo ng mga ilang discount. Yung 250 pesos na per bag na halaman, 200 na lang. Tapos yung labor niya, yung total cost nung babayaran, minus 80 pesos niya pa. So 9,500 sarado. So yun, parang pabuhos na yung ulan. Kailangan makasakay na tayo ng kotse. Right. Mission accomplished. Ito na, ni-reveal na kaso lang sarado pa. Ito yung malaking Christmas tree. Bago nga tayo mag-workout, ikotin natin. Ayan na siya Hindi pa open for public and maganda siguro to kung may ilaw. Diba? Puro Christmas tree, no? Tapos may malaking bubble pa. Ayan, ang ganda. Inaayos pa nga ng mga taga-SM, may kotse pa, Ang ganda niya. Mas maganda to pag may ilaw na kuhanan natin. Okay. Lakas ng araw sa likod natin, Magsa-sunset na kasi. Yun, 5 o'clock, driving tayo para sunduin si Pixar sa kanyang baseball training. Ang tapos nun is 5:30. So, saglit lang naman. Tayong nakatoka ngayon kay Pixar, gawa ng si Teens. Currently, kasama ang kanyang kaibigan. Nagliliwaliw sila dahil weekend, Tayo, parang wala naman tayong lakad. Wala naman iaya yung mga tropa natin. Kaya lang tayo, relax lang tayo. At nag-uusap naman kami ni Denzel kung sinong lalabas, sinong hindi, para meron titingin kay Pixar. So sa case ngayon, tayong in charge ngayon kay Pixar. Also, may update na pala tayo dun sa tinanungan natin sa plant store. Nakausap ko kanina si mother-in-law. Medyo alangan siya doon sa duration ng na kailangan diligan every 2 days yung halaman, kasi nga wala masyadong tututok para gawin yun every 2 days, pupunta ron para magdilig. Kaya ko sanang gawin, ang problema hindi natin kayang maging consistent, pwede natin gawin habang walang ginagawa, pupuntahan natin, pero yung duration kasi na every 2 days kailangan madiligan siya. Hindi natin magawa yung every 2 days. So pwedeng lumagpas tayo on the 3rd day, on the 4th day, doon pa lang tayo magkakaoras pumunta ron. Baka by the time tepok na yung halaman natin. So medyo naghahanap sana kami ng mga halaman na yung long term na kahit walang dilig, okay siya, Pero doon sa tinanungan natin, wala kasi silang ganong klaseng halaman. In-explain din sa atin ni Kuya Roldan na lahat naman ng halaman, lalo na pag sisimulan mo palang taniman, actually araw-araw nga kailangan diligan mo Yung 2 days, yung every 2 days na sinasabi niya, yun, pag establish na yung halaman, talagang
naka ano na siya ng pundasyon niya dun sa lupa. Pero yun nga, medyo alanganin. At least nagtanong lang tayo. Ang intention naman talaga is mas pagandahin palalo yung bungalow house natin. Well, for now, as is na lang yung magiging itsura ni bungalow house natin. Again, sayang no, maganda naman yung intention, mas mapaganda palalo at para mas maging attractive siya sa ating mga customers. Nonetheless, super okay pa rin naman po ng house. Pag nakikita nyo po sa videos ko, yung mga clients po na nagtatanong, pinapadala natin ng pictures, and even yung mga nag-viewing, okay naman po. Magandang reviews natin dahil maganda po yung bungalow house na yun sa PF Almansa. So kayo, kung interested po kayo, ito po yung phone numbers, pwede po kayong tumawag, magpa-schedule ng viewing. And also, itong phone numbers din po na nakapaskil ngayon, ito rin po yung pwede nyong tanungan about dun sa ating isang project na duplex dito naman sa Rainbow Village. Yan. So yun, tawag lang kayo kung interested kayo or may kakilala kayo, paki-refer po. And yan, tuloy-tuloy na natin ang ating driving. Say hi.